Ganito din yung ginawa nila at ginagawa nila na paulit-ulit sa mga Duterte. O ngayon, bistado na kayo dahil alam nyo yung mga ganyang gawain, hindi yan magtatagal, mabibisto at mabibisto din yan eh. At alam naman natin kung sino ang nagbabayad sa mga ganitong gawain para lang siraan ng mga politiko na mga nakakalaban nila, no? Talagang alam natin kung sino nagbabayad, yung mga vlogger nga nababayaran, ito pa kaya itong mga to. So yun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa atin lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At pag-usapan po natin tong nadiskubre ni Mayor Vico Sotto na mga talagang mga yung mga propaganda ng mga ibang politiko na ginagawa din ho ito sa mga Duterte. At i-explain ko ho sa inyo kung paano ba nila ginagawa to at kung paano ang kalakaran dito. Dahil mismo po ako ay naka-encounter din po ako ng ganito at alam ko kung ano yung mga galawan nila. At eto nga matapos i-endorso ni PRRD, Jimmy Bondoc tatakbo na bilang senador. Pag-usapan din natin yan. At eto yung bistadong vendors party list. First nominee ng vendors party list nag-isa kaugnay sa kontrata ng kanyang kumpanya sa DPWH. Grabe. At ito yung pinakahuling-huli na pag-uusapan natin, itatama ho natin ang kanilang itong kumakalat ho ngayon na post na sinasabing papatayin daw ang buong pamilya ni Marcos or ni BBM. Ewan ko anong pinagsasabi nila dito. No, so syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Alam nyo, napakalaking tulong po ng suporta na ibinibigay nyo sa aming mga YouTube channel. Yung pag-like, pag-share sa aming mga video ay napakalaking tulong po nun. So ito po, panoorin ho natin yung sinabi ni or yung nadiskubrihan ni Mayor Vico Sotto. Alam niyo si Mayor Vico Sotto, malapit din to sa akin dahil marami tayong kamag-anakan sa Pasig at talagang nakikita natin kung gaano kaganda na ngayon ng Pasig simula nung naging mayor si Mayor Vico Sotto. At eto nga, may nadiskubre siya. So panoorin natin. Tingnan niyo to, may nadiskubre ako sa Facebook. Nagsimula ito sa isang post ko sa Barangay Ugong, drainage na matagal nang hindi napapagawa, inauguration. Nagtaka ako, ba't naman nagalit yung mga tao? Hindi pala totoo mga tao yun, mga troll pala. Tinignan natin yung mga profile, humingi ang tulong sa kaibigan doon, isa-isa niya. At nakita niya may pagkakapare-pareho yung mga nag-angry reacts at naghaha-reacts. Ito po, iba-ibang mga post. Pare-pareho yung mga content. Ito medyo mas obvious. Ito sa multi-purpose, sa may bunga. Ito, pare-pareho yung mga content ng mga profile. At ito yung mas mabigat pa doon. Yung mga profile na yan, sila mismo nakalink sa mga bilihan ng mga troll, ng mga fake accounts, ng mga, ano ba tawag dito, ng mga fake engagement. Sa Facebook, ito na po, may resibo po tayo. Ang tanong, sino kaya gumagawa nito? Pero hindi naman ito surprise. Mga kasama, mga kapwa ko Pasigenyo, alam naman natin na may mga taong handang magsinungaling, handang manloko para makuha ang gusto nila. Kaya kailangan ko po ng tulong ninyo. Ipakita po natin na hindi nauubra ang luma at maduming estilo ng politika sa lungsod ng Pasig. Yun, no? Bali yun nga, nakahuli po or etong si Mayor Vico Sotto na discovery niya yung mga kagaguhan ng ibang mga politiko. Alam nyo ito wala hong magbabayad sa mga tao para gawin to. At una sa lahat, hindi ito mga tao. Explain ko sa inyo, kasi ganito yan sa YouTube and Facebook, no? Sa YouTube, nung mga panahon na nagsisimula pa lang ako,
may na-encounter ako na may nag-aalok sa akin na nagbibenta ng subscriber. So hindi ko pinatos yun dahil alam ko na ganun nga yung technique nila. So magbabayad ka ng piso isa ata na subscribe kasi sa larangan YouTube kasi dito kasi sa larangan ng YouTube may ano po dito si YouTube na kapag naka 1K subscriber ka at naka 4K watch hour ka or 3K watch hour ka ay mamomonetize ka na. So kapag na-monetize ka na, sasahod ka na rito sa YouTube, no? So yung iba, para hindi mahirapan, bumibili sila ng ganon para dumami ng dumami ang kanilang subscriber at para maaprubahan na sila ni YT. Pero hindi na ho yung gumagana ngayon. Tas dati na nauso pa yung mga channel na nagpo-promote ng mga channel din na para suportahan ng ano. Pero yun, wala namang problema yun. Pero dati talaga, at siguro hanggang ngayon, ewan ko lang, pero hanggang ngayon nata meron pa rin yan na mga nagbebenta ng subscriber sa mga future vlogger. Kaso tayo kasi ako kasi itong channel ko talagang dumaan din ako sa ganyan pero hindi ako bumili. Dumaan din ako sa tinatawag na balikan. Basta ayoko lang banggitin kasi bawal ata dito yun. Basta yung balikan to, ano yung parang share to share o ganon. So sa Facebook, meron din ho yan. May nagbebenta din po ng followers. Kapag halimbawa na gusto mong tumaas agad yung followers mo para ma-monetize ka na at para makasahod ka na sa Facebook, may mga nagbebenta ng ganyan. Pero hindi po yan healthy sa mga channel, sa mga kung saan mga social media platform ang inyong account. Hindi po yan healthy. Kaya wag ho kayo magpapaniwala sa ganyan. Mas maganda yung i-subscribe kayo ng kusa ng taong bayan or ng tao naman ng mga nanonood sa inyo. Kung nagustuhan yung video nyo, supportahan kayo. Ganun lang yung kasimple. Pero wag ho kayong bibili. Ngayon, ginagawa na rin pala pati sa politika. Ginagamit na rin pala. Ito kasi ang ano yan sa Facebook, ganito yan, no? Magbabayad sila ng halimbawa, kasi magkano na lang ang bayad niyan, piso isa. Halimbawa 100 account. 100 na account, babayaran ng isang politiko para sirain yung isang politiko. Pwede ho nga na, at yan po talaga din ang nangyayari. Hindi po pwede, talagang ganyan ang nangyayari. Kung yung mga vlogger nga nababayaran, yan pa kaya mas mura yan. Ngayon, saan nila ginagawa yan? Siyempre, computer yan. Yun ang hindi natin ma-explain dito kung paano nila ginagawa yan. Pero sure ako na isang tao lang ang may kagagawan yan. Isang tao lang. Hindi yan yung mga gamit na account yan. Isang tao lang ho ang nagmamanage. Halimbawa, 100 na comment or 100K o sabihin na natin 100K na comment, nagtataka ka bakit may ganun na comment ba't ang daming comment na pangbaba sa'yo wala ka namang ginawang masama. So yun ngayon i-check natin kung para maintindihan, para mapatunayan nyo kung dami ba o hindi. I-check mo lahat yun. Kadalasan nangyayari yan sa mga post ng mga Duterte or post ng mga supporters ng mga Duterte. May kita nyo dun sa baba na may mga army, may mga troll army. So binabayaran yan. Sabi ko nga sa inyo, kung yung mga vlogger nga nababayaran yan pa kaya. So ganyan ang gagawin nila. Magbabayad sila ng malaki. Sabi lang nila na 200K. I-comment nyo yan. Lahat ng kaya nyong i-comment na account, i-comment nyo dun sa mga kalaban namin. Halimbawa, yung mga anti-Duterte dyan, ito, magbabayad ako 100K. Lahat ng account na pwede nyong i-comment sa mga video, sa mga post ng Duterte para siraan sila, gawin nyo. Ganun kabilis yan para mabulag. Ang purpose naman ng ganitong gawain ay para mabulag, para makahikayat sila ng mga tao na maniniwala dun sa post nila na ganito ganyan, ayaw namin sa Duterte, ayaw namin kasi ganito. Kasi nga sa panahon ngayon may mga ilang mga Pilipino na tumitingin sila sa dami ng supporters or dami ng sumasang-ayon sa kanila. Kadalasan ganun minsan
dumidepende sila sa mga comment. Pag may napupuntahan silang isang post na sa Facebook, sasabihin nila, ay dito tayo, suportahan natin si ganito kasi ang dami palang haters ni ni ganito ganyan, at mahilig sila magpapaniwala sa mga wala namang ebidensyang issue. Yun yung nadiskubrihan ni Mayor Vico Sotto, at noon pa man ginagawa na yan. Noon pa man ginagawa na yan, talagang lalo ho ngayon napaka-high-tech na, at talagang mapapansin nga ho natin halos kadalasan yung mga nagpo-post sa mga ng mga kasiraan sa mga Duterte ay puro ho dami account. Oo, yan pwede rin yan. Halimbawa, magagawa sila ng istorya. O ganito ganyan si Duterte, ganito ganyan si Vico. O ganito ganyan si BP Sara. Sa 100 na account, 100k na account, ang dami nun. O magpo-post lahat yun sabay-sabay. Iba't ibang account yun. Ngayon, yung iba kasi papaniwalaan na ng papaniwalaan ng ibang mga papaniwalaan ng ibang mga tawag dito, papaniwalaan ng ibang mga Pilipino, yung mga medyo may pagkatulongge. So ginagawain talaga yan, no? Kasi napakadali na lang ho ngayon yan sa panahon natin ngayon. Sila nga nagbebenta sila ng mga Kaya diyan kitang-kita pa dun sa post sa sinabi na video ni Vico Sotto, nakita niya na kapag kinilik mo yung mga account na yon, may kita mo yung bentahan nila ng mga account. So sa madaling salita, kinakagat na ho ito ng ibang mga politika para makapanira ng kapwa nila politika. Halimbawa lang naman. Kalaban ko si halimbawa ako. Kalaban ko si Banat Bay bilang mayor ng Taguig. Bilang mayor ng Taguig. So si Banat Bay, dahil mayaman si Banat Bay kaysa sa akin, magbabayad si Banat Bay ng 100k na magbabayad si Banat Bay doon sa gumagawa ng mga fake account, bayaran niya ng 100k para lang i-comment sa mga video at sa mga post ng mga supporters ni Jay Guevara. Ganon, pwede mangyari yung ganon, no? Hindi ko sinasabing ganon yung gagawin sa akin ni Banat Bay. Sample lang, oo. Halimbawa lang ba, halimbawa. So ganyan, gawain na ho talaga yan ng mga ibang mga politiko ngayon, kasi mas madali silang makapanira dyan. Mas madali silang makagawa ng kanilang black propaganda. Katulad lang yan, yung mga Facebook page yan, kung hindi nyo diba, minsan napapansin nyo may mga Facebook page po dyan na tawag dito, nagpo-post ng kung ano-ano about sa mga Duterte. Yan, isa din yan, yung mga Facebook page, diba? Kapag chinek mo yan, walang info na kung sino ba, lalaki, babae ba yan. May ganun may mga ganyang page. Makikita mo, ganito, ganyan, yung mga Duterte. Puro kasiraan sa Duterte yung araw-araw nilang pinupost. Tsaka isipin nyo maigi. Kung wala silang pakinabang, hindi nila gagawin. Biruin mo, may isang page diyan na halos minuminuto nagpo-post. Ikaw ba naman, tangina, sino bang na magsasayang ka ng oras ng buong araw mo para lang siraan ng Duterte? So kaya mo yung ginagawa kasi nga napapakinabangan mo. Ganun ang ginagawa ng mga troll army or yung mga page na mga troll na mga walang pagkakilanlan. Siyempre ang gagawin naman yan is dadamihan ng lalagyan din yan ng maraming followers kasi nagbebenta naman sila nun Lalagyan ng maraming followers yan, tapos papakomentin doon. Ipapa-comment nila, mag-comment kayo doon. Doon sa bagong post ko para makita ng ibang mga tao na para mahatak natin sila. Ayun yung tawag dito, ayun yung binabanggit nito ni Mayor Vico Sotto. Pero sa akin, goods to si Mayor Vico Sotto. Rin to, talagang may kitaan mo talaga din na sincere siya at saka napakasipag nitong mayor na to.
O dahil malapit lang yung Pasig tsaka saka dito sa Taguig. Kaya talagang ultimo sa amin nababalitaan namin yung kagandahan ginagawa. At nag-iikot po ito Nag-iikot ito sa bahay-bahay diyan sa Pasig para sa mga barabarangay para malaman niya yung hininaing ng taong bayan. Ayun yung maganda doon, no? So congrats Mayor Vico Soto at good luck sa iyo. At pagkakalam ko tatakbo ko ulit. Hindi ko lang alam kung sino yung kalaban nito. Ni Mayor Vico Soto. So mapunta naman tayo dito kay Jimmy Bondoc na matapos si Endurso. So basahin natin yung title, no? Matapos si Endurso ni PRRD attorney Jimmy Bondoc tatakbo na bilang senador. Baho ng PAGCOR isiniwalat. Ano naman to? Pabaho ng... Ito si attorney Jimmy Bondoc. Nung una pa naman, ito ginagaya-gaya kong boses nito. Kaso di ko magaya-gaya. Ang galing Hindi, idol ko talaga to. Idol ko to si Jimmy Bondoc sa pagkanta. At dahil naman na isa rin tong solid Duterte supporters, at alam ko naman na hindi niya sasayangin or hindi niya sasayangin yung pagkakatiwala or malaking tiwala sa kanya ng mga Duterte. Kaya para sa akin iboboto ko to bilang senador etong si attorney Jimmy Bondoc. Tsaka ito, take note, attorney po ito, no? Katulad lang ho ito ni PRRD na may kursong abogasya. No, kaya kung ano man, ngayon wag muna natin siya husgahan na baka walang magawa. Hindi, alam nyo yung mga ganyang mga minsan yung mga inuhusgahan natin minsan na na mga politiko na anong gagawin yun dyan? Anong gagawin ng ganito? Alam nyo, minsan yan pa yung may nagagawa talaga. O katulad lang nito ni Jimmy Bondoc, maraming nang babash ngayon dito na siguro mga trolls din. Bakit nga daw tatakbo mag-singer na lang daw? Anak ng Teting yung iba nga dyan wala naman din kaalam-alam sa politiko, tumatakbo. Nananalo pa, ngayon mayaman na. Pero ito sure bull to si attorney Jimmy Bondoc dahil sabi ko nga sa inyo, lahat ng inendorso ni PRRD or ng mga Duterte ay iboboto natin yan. So panoorin natin to. Nating hayaang masayang ang nasimula ng dating Pangulo, kaya't samahan niyo kung tatakbo sa Senado. Matapos ang samut-saring espekulasyon, kinumpirma na ng singer-songwriter at veteran lawyer na si Attorney Jimmy Bondoc na siya ay kakandidato sa pagkasenador sa 2025 midterm election. Ito ang kinumpirma ng well-known singer turned lawyer sa naging kapihan sa Quezon City kung saan tatakbo siya under the PDP laban. Matatandaang magpakailang beses na siyang inendorso ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na tumakbo sa kahit anumang government posisyon taong 2019. Ngunit tila hindi pa kumbinsido ang nasabing singer-songwriter. Ngunit ngayon na tila ang kanyang paniniwalay na sa peligro na ang Pilipinas, kailangan na raw umaksyon ng mga taong tunay na may pagtatangi at pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa bansa. Isa sa mga pinuna ng singer-songwriter na si Jimmy Bondoc ang kanilang magandang nagawa noon under the Duterte administration sa ahensya ng PAGCOR na tila ngayon ay nababalot na ng kontrobersya matapos ang samut-saring issue na kinakasangkutan ng Pogo maging di umano ng secretary nito na isa sa mga inakusahang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Gayon din ang tila sunod-sunod na patama ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga di umano'y loaned better na kumukubra ng milyong pisong halaga ng jackpot sa loto na tila tunay raw na nakakagulat nga ngayon nakakagulat nga ngayon. Nung panahon ng Duterte, halos ilang buwan bago may bisa nga taon pa nga at umaabot na ng ilang milyon ang mapapalanunan sa loto. Pero ngayon parang halos linggo-linggo ata may panalo Gago! No? Hindi kasi napakadali nun kasi, 'di ba? Halimbawa, ako yung pinaka-boss ng loto.
Kukuha lang ako ng tao na pwedeng upahan para masabi lang siya lang inanalo. Hindi, totoo lang. Nakakapagtaka, marami rin nagtataka ho ngayon about dyan sa pagkor na yan. About dyan sa loto. Ewan ko, sinimulan ni Rapi Tulfo yung usapan dyan, tapos bigla naman ding nawala. Kaya si Rapi Tulfo, medyo nang hinaano rin ako kay Rapi Tulfo. Medyo nawalan na ako ng tiwala kay Senator Rapi Tulfo kasi yung una okay pero nung bandang uli nawala na eh. Parang ano na lang parang pinasiklab niya lang tapos pinatay niya rin. Pinabango niya lang, pinaviral niya lang tapos wala na, yun na lang. Ano ba? Wala nang hindi na napag-uusapan to ngayon. Okay, tuloy. Kakabahala. Kaya't ayon mismo kay Jimmy Bondoc, suportahan raw sana siya ng maraming tao, lalo na ng maraming Duterte supporters dahil hindi na raw biro ang pader na kanilang babanggain, ngunit hindi sila papayag na ang mga nasimula ni Pangulong Rodrigo Duterte ay kanilang baliwalain. Tama. Narito ang opisyal na pahayag at pagdeklara ng singer-songwriter turned lawyer na si Jimmy Bondoc na pagtakbo niya sa Senado sa 2025 midterm election. Narito panoorin ang full video. But I'm trying to get the right words to make sure that I end correctly, not for PR's sake, but because I value you. Kaya mo, Attorney Jimmy Bondoc, ikakampanya ka namin ng mga banateros. Hindi, ito totoo na naman to ang maganda rin makapasok to si Attorney Jimmy Bondoc para mas madagdagan tayo ng talagang puwersa. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, puro mga buhaya yung nandun sa gobyerno. No? So yan, ilang mga hindi magagandang ginagawa ng pagkor. Yan yung inano dito ni Attorney Jimmy Bondoc. Pero para sa akin talagang pagbigyan sana natin to si Attorney Jimmy Bondoc dahil hindi naman to i-endorso ng mga Duterte kung hindi ito i-endorso ng mga Duterte kung ito ay ito ay mangwawalang yalang or walang gagawin para sa ating bayan. Baka sasabihin niyo, ba't JC Marcos? Malakas, magaling umacting yun. Magaling kasing umacting yun si tawag dito si Marcos, kaya hindi tayo kaya nga nabudol kaya kay Jimmy Bondoc di tayo mabubudol diyan sa pagka. Eto panoorin natin ito yung pinaka first nominee ng vendors party list ni Diwata Pares. Nabisto ni Ted Bailon. Gago! Ito, malupit-lupit to Oo, ginawang hindi minsan nag-ano nga ako doon kay Diwata. Sabi ko, tangina mo, mukhang binayaran lang to si Diwata. Siya yung nagpo-front kasi siya yung sikat dyan sa vendors party list na yan. Di malamang kasi isipin mo, kung pagtulong talaga yung gusto niya sa mga vendors, dapat siya yung nag-first nominee. Ba't nag-first nominee dito? Etong etong babaeng to, ewan ko sino to, maliit na negosyante lang daw. Patay kontrata tapos may kontrata pa po pala ito sa DPWH. Ito yung nabisto ni Ted Bailon, kaya panoorin ho natin. Sa gitna ng paghahain ng kandidatura, nadiskubre ng Radyo 5 ang pag-aari ng isang party list nominee sa isang kumpanyang may kontrata sa Department of Public Works and Highways. Pero nang usisain na ang nasabing nominee tungkol dito, wala raw siyang maalala. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Boses para sa maliliit na negosyante. Ang handog ng vendors party list sa kanilang paghahain ng Certificate of Nomination and Acceptance sa Manila Hotel Tent City nitong Miyerkules. Ito pala yung sinasabi ni Diwata nung nakaraan na pangalawang option niya sa pangalawang racket niyan para kumita. Ang sikat na pares vendor na si Deo Balbuena o mas kilala sa bansag na Diwata ang naghain ng kona ng grupo. Si Balbuena rin ang kanilang fourth nominee. First nominee ba si Hindi port.
First nominee ba? Okay, play. Pero boses nga ba ng maliliit na negosyanteng maituturing kung ang isa sa magiging kinatawan ng party list, kontratista ng malalaking government projects? Ayun ako po. Paktay na. Sumalang sa panayam sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5 ang first nominee ng vendors party list na si Malu Lipana. Ang pakilala niya, nagne-negosyo siya ng mga damit hanggang sa natanong si Lipana tungkol sa pagiging general manager at presidente ng Olympus Mining Builders Group Philippines Corporation. Bagay na hindi naman niya itinanggi. Pero nang usasain siya sa kontrata ng kumpanya sa Department of Public Works and Highways o DPWH, wala raw siyang maalala. Paktay na. Biglang nag-Alice go na. Bakit lang po bilang general manager po at company president na hindi po man lang nito maalala? Hindi makapagsalita. Biglang natulala, no? Okay, play. One. Wait lang, bilangan natin. Bilangan natin si Madam, ha? Wait lang, ha? Bilangan natin, no? Company president na hindi po man lang nito maalala. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seconds. 6 seconds na stuck yung utak ni Madam. Ay, naku po. Kaya wag tayo basta-basta talagang boboto ng hindi natin masyadong kabisado ng mga politiko, eh. Opo. Attorney, tawagan ng attorney. Hindi ko po talaga maalala sa yung hindi ko lang talaga siya maalala. Opo. Kung magtatanong po sa pagsasaliksik ng programa, may 2 kontrata ang kumpanya ni Lipana na aabot sa halos 200 million pesos ang kabuang halaga. Naku po! Dito, natanong siya kung hindi raw ba ito conflict of interest 200. sa kanyang pagtakbo bilang party list representative. Naku po! Tulad po sa akin, pag ako po anong naman po nakaupo po dito sa hinahangad na sa vendor party list po, binibigyan ko po ng assurance at sinisiguro ko naman po na ako po mag-out na rin. Naku, Madam, maraming nagsabi na sa amin yan. Po talaga sa pangungontrata po na sinasabi ko. Nang tanungin kung sino ang gumastos para sa kanilang COMELEC accreditation. Yung iba po doon, kasi wala pa masyado kami talaga sa totoo lang, wala pa. Sa accreditation po, wala naman po masyado. Yung pumasok po doon, ako naman po. Parang 800,000 at parang mga naman na po ata. Hindi ko po masigurado, pero more or less gano'n po. O sige, Ma'am Marilu. Sa kabila ng maiinit na tanong, nangako si Lipana na magsisilbi ng tapat kung papalarin ang kanilang party list. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawig. Kalokohan nyo, tigilan nyo kami. Kung papalarin, marami na sinabi din nila Kimbo noon yan, eh. Sinabi yan nila Kimbo, nila Benny, nila Chua. Maraming nagsabi na yan, pero ngayon tingnan mo, sising-sisi kami. Ay, nako. Hindi, eto lang, dito na kada election po is doon po lumalabas na talagang patunay na na tawag dito na marami talagang may mga gustong tumakbo sa politiko kasi malaki nga ang kitaan. O katulad lang ni Diwata Pares. Katulad lang ni Rosmar. Tutulong. Pwede ko naman tumulong anytime. Kami ng Banateros, tumutulong kami kahit saang lugar. Pero walang tumatakbo sa amin. Oo, kami tsaka sarili naming pera yun. May nagchat nga sa akin na tutulong daw siya, magbibigay daw siya ng 100 pieces na tigpa 5 kilo para ipangtulong namin, pero hindi ko tinanggap kasi ang rules po sa Banateros, isa sa mga bilin sa amin ni Banat Bay, hindi kami tatanggap ng anumang pera na kahit kanino galing yan, lalo't sa pagtulong.
kung tutulong kami sa sarili naming mga pera, hindi sa ibang tao manggagaling. Hindi, totoo yan. Ito na, pag-usapan na natin tong ano na naman ba to. Ewan ko kung ano na naman ba tong yan. Hindi ko alam kung ano na naman ba tong ano nila na to Itong, paano ba lakihan to? Oy, yan. Ba't may... Hindi ko, hindi yan. Okay. Pala, page pala ng mga siraulo to. Ito, may post dito na kung saan, wait lang, lakihan natin. Ayan, makikita nyo. Ang post po dito is kilabot ng Davao Group of smuggler, drug lords and killers. Nakakatakot ang hitsura, mga matay tao kung umasta. Sobrang yabang pa. Pinagbabantahang gugurgurin ang buong pamilya ng Pangulo. Ang ama naman, kung Pangulo pa raw siya, ay tigok na si BBM. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung about kay Vico Sotto, no, yung mga trolls. Ito yung isa sa mga trolls na binabayaran para mag-post ng kung ano-ano laban sa mga Duterte. Ito yun, tingnan nyo. Saan nyo sinabi na gugurgurin yung buong pamilya ng mga Marcos? Wala naman. No. Ang tsaka yung sinasabi ni yung ama daw, yung ama. Kilabot na Davao Group. Wala yung Davao Group diyan. Yung kilabot. Tapos drug lord and killers. Pinapatay nga nila yung mga adik Tapos sila pa yung naging drug lord and killers na pinagsasabi mo, nayupak ka. Kaya nga ito, wag mo kayo maniniwala. Ito yung sabi ni Mayor Vico Sotto na maraming mga troll. Ito ay nababayaran tong mga to. Check natin tingnan nyo. Maya't maya ang post niyan. Siyempre, kanino yan hindi na magbabanggit Ferdinand Romualdez Marcos. Meron siyang 42k follower. Maya't maya po post niyan. Maya't maya ito, may ano pa to. Sabi ng mga DDS, basahin daw ang vlog natin at mahiya ang style. Mga yan ang mga troll. Tingnan mo yung mga troll. Ito, bayad ng media ng Davao. Puro mga Duterte ang laman yan. Ito yung mga na binabayaran. Araw-araw na lang sa SACMED ang mababasa o maririnig sa mauuntog DD-shit. Mga DD-shit daw kami. Yan ang gawain nila. Tingnan mo. Kaka-post lang dun sa taas. Yan, 5 hours ago. May post na naman ulit. Oras-oras, kada oras-oras sila nagpo-post. Eto 6 hours ago. Pagdating naman sa baba, 7 hours ago. Kitang-kita. Lang natin. 7 hours ago. Pagdating naman dito, yun yung mga trolls. Yung mga magko-comment dito. Tingnan niya, may mga magko-comment dito. Ito, wala pang hindi po to halos tinututukan. Hindi pa to halos mga tinututukan So maraming post yan na kasiraan sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte. Yung sinasabi kanina ni Mayor Vico Sotto, na ganitong gawain. Ito binabayaran kasi ito kasi ikaw ba naman, papayag ka magpapakapagod ka dito sa pag-post mo oras-oras. Mag-iisip ka ng kasiraan sa mga Duterte para i-post mo lang. Ibig sabihin, napapakinabangan mo yung ginagawa mo. Wala namang sahod sa ganito, yung pag-post. Ewan ko lang pero alam ko walang sahod yung ganyan. Kaya kayo mga banateros, mga kabiyaya, wag ho tayo magpapaniwala sa kung ano mang mga post, lalo't yung mga page po ay walang identity or wow, English yun walang info or walang pagkakilanlan. Yung iba kasi dyan, troll lang ho talaga yan. Makikita kayo dyan, maraming mga pages dyan na patuloy na naninira sa mga Duterte, pero iisa lang naman na tao yan. At yan, yung mga yan ay bayad.
Kasi nga dyan kadalasan dumidepende yung ibang mga Pilipino. Hindi ko naman nilalat, pero yung ibang mga Pilipino dyan dumidepende. Naniniwala yung iba dyan kung gaano kakitid ang utak nila. Alam nyo, kung yan naman ang plano ng mga Duterte sa pamilya ng Marcos, matagal na nilang ginawa yan. Noon pa, ano ka ba? Bobo ka rin eh. Ba't ngayon nila gagawin yan? Alam naman nila na Pangulo na si Marcos. Ay, bobo. Tanga-tanga. So yun mga Banateros, mga kabiyaya, ano may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakisuportahan din po mga kasamahan ko na Banateros, Boss Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, at sa mga tropa natin na mga vlogger, Kuya Goods, kay Spencer, at sa iba't iba pa pong mga DDS vlogger na patuloy na naghahatid sa inyo ng tunay na balita. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.